Si Aling Tisay ay sobrang nabilib at napagtanto na sa edad na yun ni Ben, ganap ng biyasa ang bata, kahit wala pa itong napapatunayan. Sumakabilang buhay na si Mang Kalunon, pero nag-iwan ito ng mga kataga kay Aling Tisay. May banta o mano na paparating sa buhay ni Ben. Subok na kailanman na hindi pa nararanasan ni Mang Kalo mula na maging manggagamot siya. Kung kaya naman ay ganoon na lamang ang pagpapaalala niya sa nanay ni Ben, na hanggat maaari ay huwag itong dadalhin sa kung saan-saan. Pero giniit ni Nanay Annabel na hindi pa nakakagala si Ben. Dagdag pa nito ay baribay na iintindihan ng paslit ang sitwasyon. Isang gabi, nakikita ni Nanay Annabel ang anak na tila babalisa. Naroroon sa biranda at nakakunot ang mukha. Ito pa lamang ang unang beses na makita ni Nanay Annabel ang kanyang anak sa ganong kinikilos. Madalas kasi ay palangiti ito pero ngayon parang napakalaki ng problema. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat ni Nanay Annabel nang makita muli ang pagliliwanag ng isang kamay ng bata noon. Pangalawa na ito. At dahil gabi noon, mas angat ang liwanag na kulay dilaw. Yung mga mata ng bata, wala namang pagbabago at hindi kagaya ng dati. Natakot si Nanay Annabel, pero hindi ito naging hadlang para hindi niya lapitan ang anak. Pero kasabay nun, tiningnan niya kung saan ito nakatingin. Napahinto si Nanay Annabel nang nakita niya sa labas ng bakuran ang imahe ng isang tao. Nakasombrero di banig pa ito at halatang nakatuon ng atensyon sa kanilang bahay. Nay, pasok po kayo sa loob. Hindi ko na nagugustuhan yung pagpapakita ng taong yan. Bukod pa dyan, kinaiilangan siya ng mga kaibigan ko eh. Isa lang ang ibig sabihin. Masamang tao yan, Nay. Hindi nakakibo ang nanay niya. Alam niya sa sarili na nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Dahil lahat naman ang binibitawang kataga nito, puro seryoso na. Pumasok ng bahay si Nanay Annabel. Pero sumilip ito sa bintana at tinatanaw ang tao noon. Nakatayo lang at maya-maya ay umalis na animoy kaluluwa. Para kasing nakalutang lamang ito. Hindi man lang umaalog ang katawan habang naglalakad palayo. Pagsilip niya naman sa biranda, nanlaki ang mga mata ni Nanay Annabel nang makitang wala na doon ang kanyang anak. Kagad siyang bumaba ng bahay. Tiningnan niya ang pasilyo palabas hanggang sa tarangkahan ng bakod. Nakita niyang mabilis na tumatakbo ang anak at alam niya sa sarili na susundan nito ang taong yon. Nako, Diyos ko! Anak! Anak, saan ka pupunta? Madilim na, huwag kang lalabas. Nako, hindi nakikinig. Wala itong nagawa kung hindi ang sumunod na rin sa bata. Hindi kasi siya pinapansin nun. Pero nang makarating sa labas, hindi niya na nakita pa si Ben. Hinagilap niya at baka naririyan lamang sa gilid-gilid pero wala na talaga. Hindi na mapakali si Nanay Annabel nun. Hanggang sa naiyak na lamang ito at kaagad tumakbo patungo sa bahay nila Aling Tisay. Aling Tisay! Aling Tisay, tao po! Oh, gabi na Annabel, ba't pumarito ka? Aling Tisay, si Ben umalis. May sinundang tao. Hindi ko alam, bigla na lang nawala. Tulungan mo ako. Nang marinig ng kumadrona ang mga sinabi ni Nanay Annabel, lumabas ito ng bahay at nagtatatakbo kasama si Nanay Annabel noon. Matapos makarating kaagad ay sinabi kung saan naglaho ang bata. Maghunos dili ka. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala. Bumalik ka na lang sa bahay ninyo. Hindi Aling Tisay, sasama ako. Pakiusap, hanapin natin yung anak ko. Tumango na lamang si Aling Tisay noon. Tinawag niya ang pangalan ng bata hanggang sa kaduluduluhan ng lugar. May hangganan kasi ang daan at nakabunga dito sa isang ilog.
Sa sunod nito ay may malawak na taniman ng palay. Ginalugad nila ang lugar pero hindi nila natagpuan si Ben. Hanggang sa maya-maya pa, nakita nila ang bata. Naroroon ito sa pilapil ng palayan. Ilang distansya mula sa kanilang kinaroroonan. Sa kabilang banda ng ilog. Sobrang nagtaka si Aling Tisay. Imposibleng makarating si Ben sa kabilang banda. Malalim ang ilog at sa edad ni Ben, tiyak na hindi nito makakayang tawirin yon. Mangyayari lang yon kapag doon sa kabila dumaan ang bata pero malayo ito. Patuloy sa pagsambit si Nanay Annabel pero hindi siya pinapansin ng anak. Hanggang sa natahimik na lamang bigla nang may makita silang tao at doon ito sa unahan pa ni Ben. Nakatayo din ito sa pilapil na para bang nakikipagtitigan sa bata. Kagad na nagmungkahi si Aling Tisay na tawirin nila ang ilog. Hindi naman nag-alangan si Nanay Annabel. Nauna pa itong bumaba. At kahit hanggang leeg ang lalim ng tubig ay hindi natakot ang dalawa. Nang makatawid sa kabila ay marahan nilang nilapitan si Ben pero... Ano po bang sabi ko, Nay? Sabi ko po pumasok kayo ng bahay. Bakit sumunod pa kayo? Iuwi naman ako pagkatapos nito. Wika ng bata pero hindi ito nakatitig sa kanyang ina. Nakatitig ito sa tao noon. Hanggang sa muling nagsalita si Ben. Huwag daw silang lalapit dahil napakapiligro at baka mapahamak pa ang dalawa. Nagkatitigan si Nanay Annabel at Aling Tisay. Hinila ni Aling Tisay ang kasama at kumabig sila paatras. Dito tayo, Annabel. Naniniwala ako sa mga sinasabi ng anak mo. Pero hindi ko alam kung anong gagawin niya sa taong yan. Teka. Napatigil si Aling Tisay nun. Dahil namumukaan niya yung tao. Ito ay walang iba kung hindi ang albularyong taga-ibang nayon. Si Adolfo. Dahil dito ay pumasok kaagad sa isip ni Aling Tisay na maaaring nagtatangka ito sa buhay ng bata. At malamang sa malamang, ito na ang sinasabi ni Mang Kalo na subok ni Ben. Dahil ang albularyong si Adolfo, magaling mangkulam at marami nang napatay na tao. Kumbaga, bayarang albularyo at bayarang mangkukulam. Hinalangan ni Aling Tisay ay baka ito ang pumatay sa kanyang nanay noon na dati ding kumadrona. Diyos ko, si Adolfo yan, Annabel. Sinong Adolfo po? Natatakot ako, Annabel. May kaalaman siya kagaya ni Mang Kalo. Pero nasa panig ng kadiliman, mangkukulam yan at mamamatay tao. Ganun po ba? Kailangan nating tulungan si Ben. Akmasa nang lalapit sa anak pero pinigilan nito ni Aling Tisay. Paliwanag nito, mas maiging wag lalapit kagaya ng sinabi ni Ben. Alam mo umano ni Ben ang sitwasyon at nakikita niyang alam din ng bata ang dapat gawin. Dahil kung hindi pa, hindi na sana sumunod pa si Ben, di ba? Magtiwala tayo sa anak mo. Nakakasiguro ako na may gumagabay sa kanya ngayon na hindi natin nakikita. Hindi na kumibo pa si Nanay Annabel pero balisang-balisa ito. Anong sadya mo? Bakit hindi ka nalang lumapit? Tingin ka ng tingin. Kampun ka ng dilim pero hindi ako natatakot sa'yo. Kung mapapadaan ba may ibig sabihin na bata? Ang liit-liit mo pero kung magsalita ka parang daig mo pa yung katulad ko ah. Huwag mong nilalayo ang usapan. Alam kong ako yung sadya mo. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ni Aling Tisay. Nang makitang unti-unting nagliliwanag ang kanang kamay ng bata. Kinalabit niya pa si Nanay Annabel pero... Yan, Aling Tisay. Yan ang gusto ko sanang sabihin sa'yo. Pero nag-aalangan ako kasi nung una kong makita parang hindi totoo eh. Kanilang lang at ngayon ang muling pagliwanag ng kamay niya. Ano ba yan? Hindi ko alam. Pero sa sobrang lakas ng presensya ng anak mo, ramdam ko at nakakakilabot. Parang sandata na hindi ko maalam kung ano. Tugon naman ni Aling Tisay noon. Nang mga sandaling ito, nagulat si Adolfo sa kakaibang nakikita sa bata.
Napapaatras pa ito bahagya talatang nasisilaw. Baka iniisip mong makakatakas ka. Anong sadya mo? Sabi ni Ben. Pagkatapos magsalita ay tila may kinakausap ito na hindi nakikita. Dito ay nakumpirma ni Aling Tisay na may gabay nga ang bata. At tiyak na itong nag-uutos kay Ben sa kung anong gagawin. May nabanggit ba sa iyo yung anak mo, Annabel? Mga pangalan ng kaibigan niya? Tanong ni Aling Tisay. Jeremiel ang lagi kong naririnig sa kanya, Aling Tisay. Ito daw yung nagpapadala ng mga bantay niya sa paligid. Jeremiel? Diyos ko, mahabaging langit. Ang Jeremiel na sinasabi mo ay walang iba kundi isa sa pinagkakatiwalaang anghel ng kalangitan. Kaya palang lakas ng anak mo at sobrang tapang. May sinasandalan palang sugo. Sabi ko na nga ba eh. Paliwanag ni Aling Tisay noon. Hindi nakapagsalita si Nanay Annabel. Nailalarawan niya sa isipan ng sinabi ng bata na matangkad na tao na may magandang itsura. Hindi niya akalain na ito pala isang anghel. Tama na. Hindi ako makakita. Tama na. Aaminin ko na kung bakit ako parating nagmamatyag sa bahay niyo. Gusto ko lang malaman kung gaano kalakas ang sugo. Ramdam ko din ang presensya mo katulad ng ibang albularyo. Alin po? Ang sukatin at alamin kung sino ako? Baka akala nyo hindi ko alam kung sino ka at kung gaano karami yung pinatay mong inosente. Wika ni Ben. Sabay lapit kay Adolfo. Hindi nakagalaw si Adolfo na wari ba may pumipigil sa sarili niya. Hanggang sa tuluyan ng nakalapit ang bata at hinawakan ang paa ni Adolfo gamit ang kanang kamay na nagliliwanag nun. Bigla na lang nag-iiyak si Adolfo. Nagmamakaawa ito na magpapatayin. Hanggang sa nawala ang liwanag sa kamay ni Ben at doon, tumakbo si Adolfo palayo. Nagkandadapa-dapa pa ito sa putika na parang lasing nun. Kagad namang tumakbo ang bata patungo sa kinaroroonan ng dalawang babae. Akala noon ni Nanay Annabel, dediretso sa kanilang bata. Pero nilampasan lamang sila nito, na parabang hindi sila napapansin. Anak, oy, sandali, saan ka pupunta? Huminto naman ang bata at nakaangat ang balikat. Animoy nagulat at natatakot nun. Hanggang sa umarap ito sa kanila. Sa maniwala man kayo sa hindi. Nakangiti siya. Yung itsura nitong napakaseryoso kanina at parang pangpapatay ng tao. Ibang-iba na. Uwi na po tayo, Nay. Doon ako sa tulay dadaan. Bakit po pala kayo narito? Anak ka ng 7 anghel. Nagbibiro ba tong anak mo? Kumari ka nga't magpaliwanag sa nanay mo. Alam mo bang magkabaliw-baliw kami sa kakahanap sa'yo tapos nakita ka namin dyan na parang ibang tao tapos ngayon ngiti lang. Anong nangyari sa'yo? Pakabagsik mo pa at nagliliwanag yung kamay mo. Anak, magsabi ka nga ng totoo. Anong ginawa mo dun sa tao? Hindi kagad nakapagsalita si Ben. Kamot pa ito ng kamot sa ulo na paribang napaka-insensente. Hindi po ako may gawa nun. Ang kaibigan ko po si Jeremiel po. Hindi naman ako magkakaganon kung hindi dahil sa kanya. Binaliw po niya yon. Pinarusahan. Huwag niyo akong pagalitan ha. Kulit po kasi ni Jeremiel na eh. Sabi kong hindi pwedeng umalis ng bahay pero pinilit niya po ako. Halos himatayin si Nanay Annabel sa mga sinabi ng anak. Hindi niya lubos mapagtanto ang lahat. Si Aling Tisay naman ay parang tatawa dahil naiisip ang kabaliwan nilang dalawa habang nasa likod ni Ben. Idagdag pa dyan ang pagtawid nila ng ilog at sobrang taranta. Tapos ganun lang pala magiging resulta. Inosente si Ben at maaaring ginamit lamang ang katawan nito ng sinasabing Jeremiel. Naiisip din ni Aling Tisay na pwedeng hindi pa ito ang subok na sinasabi ni Mang Kalo, na siyang napakadelikado. Umuwi ng 3 pagkatapos nun. Dala ng 2 ginang ang pagtataka na halong pagkadismaya. Parang nahiya na lang sila sa kanilang pinagagagawa. Pagamat nagkaganon, magaan naman ang kanilang pakiramdam.
Hindi umuwi si Aling Tisay. Nanatili ito sa bahay ng mag-ina para subaybayan ng bata. Akala kasi nito may mangyari ulit. Habang si Nanay Annabel ay naroroon sa silid at nagpapahinga, si Ben ay nasa tapat ng altar. Hindi naman bago sa paningin ni Aling Tisay ito dahil madalas namang ginagawa ng bata ang nasa tapat ng altar na para bang kinakausap ang imahe. Maya-maya ay tinabihan niya ang bata. Dito ay pinakiramdaman ni Aling Tisay ang paslit. Hindi siya pinapansin. Hanggang sa maya-maya pa ay lumabas ng silid ang bata at dumiretso sa pinto patungong abuhan. Bumaba doon si Ben. Nagtataka man si Aling Tisay pero hinayaan niya lang. Gawa ng baka iihi lamang ang paslit noon. Pero dumiretso ito sa madilim at hindi niya na nasundan pa ng tingin noon. Animoy kinain na lamang ito ng dilim at naglaho. Sinundan ito ni Aling Tisay. Hindi niya maaninag ang bata. Maya-maya ay nakarinig siya ng pagmumuni-muni. Alam niyang boses ito ni Ben pero hindi niya matukoy kung saan banda. Kung kaya naman bumalik ng bahay si Aling Tisay at kinuha ang gasera. Pagkabalik niya sa lugar, dito niya nasilayan si Ben noon. Nakatalikod lamang sa kanya at nakabaling ang atensyon nito sa malayo. Kinakausap ang sarili. Minasdan lamang ni Aling Tisay hanggang sa may naaninag siya sa may unahan. Sobrang natakot umano si Aling Tisay. Rumihistro sa paningin niya ang apat na imahe. Hindi niya man maaninag ang mukha pero sa postura pa lang, parang hindi tao. Kulay kay mangge ang mga ito tapos parang may mga pakpak. Diyos ko, ano ba ang mga nilalang na ito't tila kinakausap yata ng bata? Mga kirubin po yan, Aling Tisay. Mababait yan at yan ang mga bantay dito sa lugar. Biglang wika ng bata na siyang labis na ipinagtaka ni Aling Tisay. Umabante ng lakad si Aling Tisay para tuluyang tamaan ng liwanag ang mga ito sa dala niyang gasera. Dito niya nakita ang mga itsura. Nagtayuan lahat ng balahibo sa katawan ng ginang dahil sobrang nakakakilabot ng mga nilalang. Parang mga malalaking halimaw na may katawang tao ang mga ito at may malalapad na pakpak. Maskulado at may buntot. Sa pagkakaalam ni Aling Tisay, ang mga kirben ay may maayos na itsura. Pero itong nadatnan niya, malahalimaw pala. Alin dyan si Jeremiel? Tanong ni Aling Tisay. Ang layo naman po namang itsura nila kay Miel. Tao po si Miel at matangkad. Sirapin po siya pero ang mga yan nagaan yung tao din naman pero yan po talaga yung totoong itsura nila. Huwag ka matakot sa kanila, Aling Tisay. Mabubuti po yan kagaya ni Jeremiel. Katunayan mapipilyo po yan. Pati si Lolo hindi nakalampas eh. Isang beses ko lang sinabihan na takutin si Lolo pero inulit-ulit nila. Yung Lola din nakita na sila pero sinabihan ko mga kaibigan ko lang. Araw-araw po silang nagpapakita sa akin pero wala lang eksaktong oras. Si Jeremiel naman po sumusuport lang yun kapag may masama sa paligid. Basta para po akong sinasapian, ganon. Dito nalubos na pagtanto ni Aling Tisay na sumasapi nga talaga sa bata ang gabay niya. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalita si Ben. Ang sabi nito ay bukas makalawa umano ay aalis siya ng bahay. Ipinagdarasal niya na huwag siyang pigilan ng Nanay Annabel at huwag daw itong mag-alala dahil may pupuntahan lang daw si Ben na isang misyon. Tinanong naman ni Aling Tisay kung ano ba ang misyon ng bata. Sabi ni Ben, lumalaganap na umano ang kasamaan at ito ay base sa mga sinabi sa kanya ng gabay. Pati tinuin niya umano ang mga masasama nang sa ganun ay hindi ito tularan ng ibang tao, lalo na ng mga kabataan. Marami umanong katulad ni Ben ang nagkalat sa iba't ibang panig, maging sa ibang isla at ibang bansa. Si Jeremiel umano hindi lang si Ben ang ginagabayan, kundi marami pa. Kasama doon ang iba pang mga sugo ng kalangitan. At lahat sila ay may kani-kanilang ginagabayan.
Lahat ng mga ginagabayan ay may kani-kanilang kakayanan at abilidad na hindi makikita sa isang normal na tao. Ang pagkasilang daw ni Ben, yun din ang araw kung saan nagsimulang pumili ang mga anghel na mga tao para gawing kasangkapan sa kabutihan. Isa na umano si Ben doon. Kaya alam ni Ben ang lahat dahil pinapakita ito sa pamamagitan ng panaginip. May isa pa umanong bata na malapit lamang sa lugar nila ang napili nun. Babae. Diyos ko, anong pahiwatig ito ng kalangitan? Talaga na bang ganon karami ang makakasala? Wika ni Aling Tisay sa sarili, habang nagpapanguros ito at nakatingala sa kalagitan. Nagmungkahi siya sa bata na sasamahan niya ito pero hindi nagsalita si Ben. Hanggang sa bigla na lang nagpulasa ng mga nilalang at naglaho sa dilim. Kasabay naman ito ang tila kakaibang hangin na humampas sa paligid na siyang dahilan para mamatay ang gasera. Kung kaya naman ganoon na lamang ang pagkatakot ni Aling Tisay, kinapakapa niya ang bata habang sinasangbit ang pangalan nito. Pero hindi niya nahahawakan ng paslit nun. Maiiyak na umano si Aling Tisay. Kinukumpas ang kamay pabalik ng bahay ng mag-ina. Napakadilim kasi at halos hindi na makita ang daan nun. Nang malapit na siya sa bahay ay napaupo si Aling Tisay nang may dumaan sa kanyang uluhan na para bang higanteng ibon. Hindi na kinaya ng komadrona. Umiyak na ito hanggang sa narinig niya ang boses ng bata. Naroroon na ito sa itaas ng bahay. Nakita niyang paslit na lumabas ng biranda at may dalang gasera. Nakangisi at sa kanya nakatitig nun. Dito na mabilis pumasok sa isip ni Aling Tisay na baka pati siya'y pinagkatuwaan na rin ng paslit. Kung kaya't mabilis na tumayo si Aling Tisay. Galit na galit ito at doon dumaan sa harapan. Ben! Tinatakot mo ako, no? Oh, kitang-kitang nagpipigil ka lang tumawa. Naku kang bata ka, pati ako na pagkakatawanaan mo na. Ay, mabaging anak ka ng pilyo. Bata ka, isusumbong kita sa nanay mo, ha? Annabel! Mabilis na naglakad si Aling Tisay patungo sa silid pero niyakap ito ni Ben sa likod at sinabing huwag daw gisingin ng nanay. Nagpapahinga na umano yon. Ako'y pinagkakatuwaan mo eh. Huwag mo akong idadamay dyan sa mga kalokohan mo at baka atakihin ako. Aling Tisay, gusto niyo po bang sumama sa akin kapag umalis ako? Di ba nga sabi mo nga yun kanina? Talino talaga ng batang ito. Iniba ka agad ang usapan. Akala mo malulusutan mo ako, ha? Tingnan mo buhok ko, oh. Para akong abnormal, nagtayuan lahat. Ito ba'y kagustuhan mo o sadyang may nagdidikta sa'yo para gawin ito? Ikaw talaga. Nakayuko ang bata at nakayakap lamang sa kanya. Hanggang sa gumaan na lamang umano ang pakiramdam ni Aling Tisay at yung matinding pagkainis ay napalitan ng tuwa. Niyakap niyang paslit at hindi napigilang umiyak noon. Ayan, ayos na ayos. Nakangiti ka na po. Kanina kasi ang pangit ng mukha niyo. Kagustuhan ko po yun. Sinanay na lang po ang hindi ko tinatakot. Hihi. Humalik-halik ito sa noo ng ginang at mabilis na naglakad papasok sa silid nun. Natulala na lamang si Aling Tisay na mga sanaling ito. Umiling-iling at nagkibit balikat. Hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng bata na parang seryoso ang mukha pero kung magsalita pabiro. Pero kapag nakangiti naman kung magsalita, napakaseryoso. Akala niya tuluyan nang nagbago ang bata. Paano ba naman kasi naging tahimik na ito at parang matanda mag-isip nun. Pero nagbabalat kayo lang pala. Diyos ko, ito bang ugali ng gabay niya? Sa pagkakaalam ko, yung mga anghel ay matatapang mga pilyo din pala. Mapapaaga pa ata ang pagsakabilang buhay ko. Itong batang ito. Sinilip niya ang silid. Naroroon ang bata sa tabi ng nanay Annabel. Nakayakap na wari hindi makabasag-baso sa pagka-inosente ang muka. Napili ni Aling Tisay na umuwi na lang.
babalik na lamang siya sa tinakdang araw na Ben kung kailan ito aalis. Hanggang sa dumating ang araw na yon. At sa mga sandaling yun ay may dala ng mga karga si Aling Tisay. Maliit na libreta at santong pungkol na mula pa sa mga ninuno niyang kumadrona. Bago din ito umalis ay nagdasal ng magdamagan para gabayan siya at ang bata sa gagawing misyon. Nakita niya ang paslit sa may beranda. Nakaupo at nakabungis-ngis pa ito habang nakatitig sa kanya noon. "Oh, ano yan? Anong klaseng ngiti yan? Natatakot ako dyan, ha? Nasaan yung nanay mo?" Bungad ni Aling Tisay na makaakyat ito ng bahay. "Nandun po sa likod naglalaba. Ikaw na lang po yung magpaalam, Aling Tisay. Natatakot kasi ako kay nanay at baka magalit." "Ngingisi-ngisi ka dyan. Kaya pala, isasama mo talaga ako, ano? Kapag tinakot mo pa ulit ako, nako, madidisiplina talaga kita." "Annabel, ay nasaan ba banda yun, oy? Oy, kamusta? Aalis kami ng anak mo. May pupuntahan lang, babalik kami kaagad." Bungad ng kumadrona sa pinto patungong kusina. Nagtaka naman ang mukha ni Nanay Annabel noon. Parang naninibago ito sa ginang. Nagtanong kung saan sila pupunta at bakit noon. Si Aling Tisay pa daw ang nagpaalam na huwag igala ang bata. Sabi naman ng kumadrona, sa malapit lang. Kahit papano daw makagala man lamang ang bata. Tutal kasama naman siya kaya walang dapat ipag-alala. "Sigurado ka dyan, Aling Tisay, ah. Parang iba kasi yung dating nyo, parang nababahala ako." "Naku, bakit? Hindi ba laging nababahala yung mukha mo? Ben, umarika't magmano ka sa nanay mo. Ay, nakangiti na talatang tuwang-tuwa ang pilyong ito." Nagmano si Ben pero ang mga mata nito'y malikot at talatang natatakot sa nanay. "Hoy, huwag ka magpapasaway, ah. Baka naman ulitin mo uli yung ginagawa mo pag wala ka. Si Aling Tisay ang kasama mo eh. Ba't parang ayaw pang tumingin sa akin? Oy, nakong batang to, umalis na lang. Ikaw na yung umintindi dyan, Aling Tisay. Alam mo namang may sariling mundo yan. Magugulat ka na lang dyan." Napangiti na lamang si Aling Tisay sa mga sandaling yon. Hindi na kasi iba sa kanya ang kalokohan ng paslit. Nakita niya ang bata na kaagad pumasok ng silid at paglabas nito, nakabihis na. Hindi nagsalita pero tumakbo na lang patungo sa labas ng bakuran. At nang makarating ay saka palang bumalik ng tingin. Kinakawayan si Aling Tisay. "Kakalokot tong anak na. Ay, tingnan mo nga naman tuwang-tuwa pa. Akala siguro hindi ako natatakot. Saan kaya kami pupunta nito? Ay, wag naman sana sa nakakatakot na lugar. Ben, magantay ka't isasara ko lang yung tarangkahan ng bakuran, no? O, tapos na. Saan pa tayo pupunta?" "Sumunod lang po kayo sa akin, Aling Tisay. May gumagabay kasi sa akin eh. Kasama po natin si Mel. Maraming salamat po, Aling Tisay, ah. Ay, nanay na lang din kaya itawag ko sa inyo para kasing nanay ko na din po kayo." Napangiti na lamang si Aling Tisay noon. Nagkibit balikat at sinabing ayos lang na tawagin siyang nanay. Dalang totoo, talagang para na ring anak niya ang bata. Magkakahawak kamay sila habang binabagtas ang daan patungo sa bayan. Kala pa noon ni Aling Tisay na doon sa sentro talagang tungo nila pero bigla na lamang lumihis ng daan si Ben kung kaya naman walang nagawa si Aling Tisay kung hindi ang sumunod na lang. Sa kumadrona. Tirik umano ang araw at kitang-kita niya na umuusok pa ang kalsada sa init. Pero nakapagtatakang hindi man lang siya naiinitan. Payapa at natural lang na para bang naglalakad lang siya sa malilim na lugar kahit bihira lang ang puno nun. Si Ben naman ay masigla ang mukha at panay sipat sa kanya. Tapos sasayaw-sayaw ang mga paa nito na para bang nananabik. Alam niya sa sarili na dahil kay Ben ay hindi siya na sasaktan sa tama ng araw. Nakahawak lamang lagi ito sa kanyang kamay. Pero hindi niya nababasa ang iniisip ng paslit noon. Hindi niya alam kung saan at kailan sila titigil sa isang lugar. Patuloy lamang sila sa paglalakad hanggang sa maya-maya pa. Namamalaya na lamang ni Aling Tisay na nasa kabilang baryo na sila. Dito na huminto si Aling Tisay.
Sinabihan niya ang bata kung saan ba talaga sila pupunta dahil napakalayo na umano ng nilakad nila noon. Sabi naman ni Ben, basta daw, malapit na sila. Hindi na mapanatag si Aling Tisay sa mga sandaling yon. Binabagabag na ang ginang at nakaramdam na ng takot noon. Hanggang sa lumihis sila ulit ng daan. At dito ay nanlaki ang mga mata ni Aling Tisay. Dahil ang paroroonan nila, walang iba kundi ang mismong bahay ni Adolfo. Sa bahay mismo ng mangkukulam na nakaharap ni Ben. Diyos ko, ba't naman tayo patungo dito? Anong gagawin natin sa lugar ng mangkukulam? Pagagalingin ko lang po yung pagkabaliw niya. Binaliw nga siya ni Miel, di ba po? Pinarusahan lang at may pag-asa pa naman din po para magbago. Ayan o, tingnan niyo, nandun siya.